Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ibinahagi ng Star Magic kung saan ikinatuwa nga po ito ng Kimpaw fans. At syempre tungkol nga po dito sa pag-aalaga lang naman ng isang Paulo Avelino na nabuking po ng Kimpaw Lanchas. Grabe, ganito po pala mag-alaga ang isang Paulo kay Kimit. Ganito pala talaga niya kamahal. Huy, grabihan. Anyway, bago tayo magsimula sa ating good news ngayong gabing to mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell para maging updated po kayo sa mga daily news tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon naman, dumako tayo sa pagbabasa ng comment ng ating subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang comment na napili natin for tonight ay mula po kay Miss Ledenia Anova. Sabi niya rito, paano ba mas sikat ang idol nila kaysa sa Kimpaw? Sinong tandem ba na sunod-sunod ang proyekto? At sa lahat ng na-partner ni Pau, kay Kim lang tumaghal. At lahat ng proyekto nila ay kumikita, walang palya. Ang idol nyo, ang proyekto nila sa idol nyo, hindi masyadong pinag-uusapan. Pero ang Kim Pau, mula sa umpisa nilang proyekto, hanggang ngayon pinag-uusapan pa. So, ayan, maraming salamat sa inyong komento, Miss Ledenia, and mabuhay po kayo. And ang masasabi nga natin dito, hindi na natin kinakailangan pa mga kakimpaw na ipamukha sa kanila kung sino ang tunay na sikat. Kasi, alam naman na nila yon mga kakipi. Sadyang malakas lang talagang amats nila para mang-asar mga kakimpaw. Sasabihin na masikat ang idol nila, para ma-provoke tayo mga kakipi. And then, sino mukhang or magmumukhang masama. Diba tayo? Kasi papatulan natin sila. Kita naman po ng lahat, kahit hindi po tayo mag-ingay, ng mga netizens, kung sino ang tunay na sikat. Sina Kim and Paulo, hindi po yan sila natetenga. Unlike sa iba, hindi naman tayo nagyayabang. Pero ito lang po yung katotohanan na nag-iintay pa ng isang taon siguro, ganyan bago ulit magka-project. Pero ang Kimpaw, hindi pa tapos ang kanilang proyekto, may nakalinya na po agad at na-announce na agad. Katulad na lang ng Kopino. O hindi pa po tapos i-ere sa Free TV. Pinag-uusapan na natin yan na may next project na agad-agad ang Kimpaw at ang ilang eksena ay kukunan pa sa Korea. Kasi nga sina Kim, projects after projects, blessings after blessings talaga mga kakimpaw. Walang palya. At saka, totoo yung sinabi nyo, kahit yung kauna-unahang pinagsamahan nila Kim and Paulo, nalinlang, until now, mainit pa rin pinag-uusapan. Ano po? O ipailang projects na ngayon, panglima ang MMFF kung sakali pong makapasok or makasama, at pang-anim ang Kopino. Pero hanggang ngayon, trending topic pa rin talaga, no? So, yan po ang katotohanan na kailanman ay hindi po nila mapapawi, mga kakimpaw. Ngayon naman, dumako tayo at pag-usapan ng next comment na napili natin, mga kakimpaw. At ito po ay mula kay Miss Rosita Arto. Magandang gabi, madam. Sabi niya rito, Paulo at Maha may relasyon, hindi nagtagal. Ngayon gusto ni Pau na makatambal muli si Maha. Love pa niya kahit may asawa na, single man si Paulo. So, lilinawin lang natin ito mga kakimpaw na para iwas po false information. So, tungkol po dito, hindi po naging magkarelasyon si Maha at saka si Pau. Magkaibigan lang po talaga silang dalawa. And then, hindi po sa gustong makatambal muli ni Pau. We don't know kung sa puso po niya ay gusto pa rin niya makatambal. Pero sa ngayon, wala naman po mga pahayag na gusto pa ulit makatambal ni Pau si Maha. Walang ganong binanggit si Pau and wala din pong lumalabas na balita na ganyan. It's just that nag-repost lang po siya ng picture nila ni Maha
yung account ng Facebook po niya, sino man ang gumagamit nun, admin man ang nag-post nun, yun na naging saloobin ng mga fans. Kala nila, gusto po ni Pao na makatrabaho muli si Maha or makatambal muli. About naman sa love, sure, siguro, love pa rin niya as a friend si Maha. 'Di ba? Kasi naman si Pao ay hindi naman po siya plastic sa mga taong kaibigan niya, mga kakimpaw. So, ayun lang mga kakipi. Baka meron pong malito at magalit na naman kay Pao na gusto na naman niya makapartner si Maha. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito po sa update. Mula po sa isang KP fandom kung saan na mamamahagi nga po sila ng relief goods para po sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan. Makikita nyo nga dito sa picture na ang dami po nilang ipamamahagi, mga kakimpaw. May mga noodles, dilata, at higit sa lahat, ang pinaka-importante po ay bigas, mga kakipi. Sobrang nakakahanga lang dahil ang Kimpaw Lanchas ay may puso rin po katulad nila Kim and Paolo. Kumbaga ay pinapagpatuloy ang adhikain ng Kimpaw. Tulad nila Kim and Paolo na lagi pong tumutulong. Tahimik na tumutulong sa atin pong mga kababayan. Lalo na sa mga nasasalanta, mga kakimpaw. So, eto nga po ay ang Kimpaw Good Vibes, mga kakipi. This is their first charity program daw po para sa 30 seniors in Las Piñas. Grabe. Thank you, Lord, sa mga biyaya. At ginamit po ninyong instrumento ang Kimpaw Lanchas upang makatulong sa mga seniors in Las Piñas. So, marami-rami din pala mga kakipi, 30 seniors din. Nako, kung pumasok din sana yung donation sa atin nung nakaraan, ay for sure na mamahagi na rin po tayo ngayon ng goods, mga kakimpaw. So, ayan nakakatawa at nakakataba ng puso. Katulad nila Kim and Paolo, ang kanilang fans, talagang may ginuntuan din pong puso, mga kakimpaw. Ayan po ang epekto nila Kim and Paolo. Talagang they are a good influence talaga, mga kakipi. Nakakahawa yung kanilang kabutihan. So, ayan, God bless po sa inyo. Kimpaw, good vibes, at nawa ipagpatuloy nyo lamang po ang inyong ginagawang kabutihan. Maraming salamat sa ginintuan nyong puso. Samantala, dumako naman po tayo sa next topic natin ngayong gabing to, mga kakimpaw. At eto nga po ay pumapatungkol sa pagpaparamdam finally ng Star Magic pills na iniintay po ng Kimpaw Lanchas. Yes, finally, ginalaw na nila ang baso at nagparamdam na sila. Binati na rin po nila finally si Chinita Princess sa pagkakapanalo nito bilang Best Global Star. So, ayan. Nirepost din po ito ni Chinita Princess, mga kakipi. Sabi nga ng Star Magic Pills, that's our global goal. Girl ata yun, mga kakipi. Anyway, sabi nga ni Kimi, thank you at Star Magic Pills family. Pero grabe, sino kaya itong nag-post na to? At finally, nakainom na rin ng kape. Nagising po yung dugo at nakamalay na wala pa pala silang post at pagbati kay Chinita Princess, no? Kasi muntik nang magtampo ang Kimpaw Lanchas Niintay kasi nila ang pagbati nila kay Kimi. Actually, hindi po muntik na kasi nagtampo na nga. Nagtampo na sila sa Star Magic. Sa tagal ba naman nilang mag-post? Kailan pa nung nanalo si Kim Chiu? Pero ngayon lang sila nakapag-post ng kanilang pagbati. Sabi nga dito, Star Magic naman si Kimi, di ba? No mention or even congratulations from winning at IMBC Global Star. Or maybe, di ko lang nakita they posted. So, nung nakaraan ko pa to na screenshot, mga kakimpaw, hindi ko lang po agad-agad na i-update sa inyo sa sobrang tambak ng atin pong mga balita na dapat i-share sa inyo ngayon, mga kakimpaw.
So, before pa po mag-post nitong Star Magic, may ganito na pong post na Star Magic naman si Kimi, pero no mention sila or congratulations man lang kay Kim. Sabi pa nga dito, haha, masanay na tayo, basta Kim Pao, ganyan sila. O, diba? Nagtampo na nga. Kasi pagdating din nga daw po sa pagpopromote ng projects ng Kim Pao, napakatamad daw po nila mga kakipi pagdating sa Kim Pao talaga. So, ayun. Pero meron din man tayo nababasa, huwag kayong ganyan. Huwag nang gawa ng issue. Huwag nang palakihin. And wag nang maging balat sibuyas. Tapos yun, parang kinabukasan saka ako nakita yung post ng Star Magic mga kakimpaw. Pero at least, 'di ba? Thank you so much naman at kanila pong binati na si Kimi. Kala ko nakalimutan na rin nga talaga nila si Kim Chu, no? Actually, bukod na topic ko pa nga sana yan eh. At topic ko pa sana na Star Magic nakalimot. Then eto, at nakapagparamdam naman sila. Buti na lang mga kakimpaw, nakapagparamdam na rin po sila. Anyway, muli, congratulations Kimi. You deserved that award. Super mo naman kasi talagang ginalingan sa The Alibi bilang Stella Marie. Naku, napakalaya sa personalidad ng isang Kim Chu. Pero binigyan mo ng hustisya ang karakter niya. Samantala, dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw. Dito nga po sa ibinahagi ni Paula Avellino sa kanyang post mga kakimpaw. Ito nga po ay ang overnight oats na napansin ng Kim Paulanchas. Huy, grabihan naman nga yan. So, alam naman po nating lahat kung sino po ang mahilig gumawa ng overnight oats mga kakipi. Wala pong iba kundi po si Chinita Princess. Pero bakit meron po si Paula Avellino sa kanyang post mga kakimpaw? Ibig sabihin, ginagawan ni Chinita Princess talaga lagi si Pao ng overnight oats. Huy, grabe naman nga ka-thoughtful naman ng isang Chinita Princess. Pero alam niyo po ba, meron tayong nabasa. Parang feeling daw po niya baliktad. Hindi daw po si Kim ang gumagawa ng overnight oats para kay Pao, kundi si Pao na ang gumagawa para kay Kim. Huy, grabihan. Sabi nga dito, before, si Kimi naghahanda nito for Pao. But I think for now, si Pao na muna ang gumagawa for Kim 100%. Kasi nga, alam nyo na mga kakipi. So, malay nyo nga naman mga kakimpaw, si Pao na ang gumagawa kay Kim. Ganito niya kung alagaan si Chinita Princess mga kakipi. Baka nga naman sa sobrang daming ginagawa ni Kim Chu, eto na lang yung bagay na magagawa ni Pao para kay Kim dahil alam niya na paborito ni Kim ang overnight oats. O, diba? Pwede mga ka-Kim Pao bilang isang maalalahanin na husband. Uy, husband talaga, apaka-OA. Pero, mayroon din naman tayo nababasa mga kakimpaw na give and take sina Kim and Paula Avellino. Na si Pao daw laging may reading coffee para kay Chinita Princess. Si Kim naman ay lagi pong may ready na overnight oats para kay Pao. Huy, grabehan naman nga. Nakakainggit ang sweetness ng dalawang to mga kakipi. Grabehan. So, kayo guys, anong inyong say patungkol dito? Comment ka lang po kayo dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat.